welcome back to my YouTube channel. I'm here, Mary Me Angeles, para ibahagi sa inyo ang 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist. Ito po ay makapangyarihang pag-aaral ng salita ng Diyos at ng paniniwala ng mga Seventh-day Adventist na magbibigay linaw sa atin kung bakit kailangan natin ito paniwalaan. At ito po ay isa-isa kong ipaliliwanag sa pinakamadaling paraan na mauunawaan natin agad. Simulan po natin sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay naisulat 1,000 years ago at magtataka ka kung bakit hanggang ngayon ay nagagamit pa rin ang libro na ito. Ibig sabihin ay hindi ito lumilipas. Sa school, kapag lagpas na ng 5 years ang textbooks na binibenta mo, ay di na nila pinapansin. Dahil mas gusto nila ay updated. Pero ang Biblia, ilang years na ang lumipas, ay updated pa rin hanggang ngayon. Ito rin ang libro na binubuo ng 66 na libro. Saan ka naman nakakita ng libro na may mga libro? Dito may nakikita ako ng libro na maraming magazine, like Health and Home. Pero ito libro sa libro kasi at di lang isa o dalawang libro, kundi 66. Ito rin ay naisulat ng 40 plus na iba't ibang katayuan ng tao. May doktor, may mangingisda, may tax collector, may pastol, may mahirap at may mayaman. At sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. Meaning, hindi lang ito nabuo ng isang taon at sa iisang lugar. Paano napagsama-sama ito? Hindi pa naman uso noon ang internet at email para ma-send ng just click lang ang bawat libro na naisulat mo. Kaya yun pa lang ay kamangha-mangha na. At imagine, hindi ito nagkokontra-kontrahan. Ito rin ang libro na hindi napapalitan ang mga nakasulat. Kahit ilang dekada na, although ito rin ang may pinakamaraming translation, almost 349 languages, at noong 1995, ito ay tinanghal sa Guinness World of Records na best-selling books of all time na over 5 billion copies sold and distributed around the world. Hindi kagaya ng dictionary natin na nagbabago-bago mga salita. Dati pwede ang fishes, ngayon school of fish na. So, hindi ka pa rin maniniwala sa Biblia? Ito pa, ang Biblia kung babasahin natin ay maraming mga storya o maraming karanasan ng mga tao na kung pag-aaralan o babasahin natin ang mga history books noon ay talagang magugulat ka dahil magkatugma ang mga kwento at pangyayari. Kaya naman ang duda ay mapapawi. Isa pa, ito rin ang libro ng mga hula na isinulat noong unang panahon at ang lahat ng hula dito ay nagkakatotoo. Eksaktong-eksakto sa pagkakasabi at sigurado na ang ibang hula pa na hindi nangyayari ay totoong mangyayari. Kaya itong Biblia ay ang kasulatan na masasabi mong kamangha-mangha higit pa sa mga hula ng iba. Ngayon ay bakit natin dapat paniwalaan ang Biblia? Sabi sa 2 Peter 1:20-21 na ang mga sumulat nito ay udyukan ng banal na spirito. Ano ang patunay? Kung babasahin natin ang buong Biblia, ang bawat libro ay nagkakalakip-lakip sa isa't isa o sabihin natin may connection ang bawat isa. Kahit pa iba't ibang tao ang sumulat at iba't ibang panahon na isulat. At kahit ang tao ay hindi kayang gawin na sa dami ng libro at tao ay maiko-connect niya ang bawat nasusulat. Kaya magtataka ka talaga, ibig sabihin kakaiba ang kapangyarihan ang gumawa nito at di kaya ng tao yun. At ito pa, sabi sa Hebrews 4:12, ang mga salita ay matalas pa sa 2 talim na espada. Ibig sabihin ng mga salita dito ay hindi lang tagos sa puso, kundi sa laman at buto pa. Pansinin nyo sa mga napapanood nyo sa social media like FB and YouTube, maraming testimonies na nabago ang isang tao dahil sa nakilala niya si Kristo, na dahil nabasa niya ang Biblia at naunawaan niya. At sa 2 Timothy 3:15-16, ang lahat ng salita dito ay hininga ng Diyos. Kaya pala, salita ng Diyos ang tawag natin sa Biblia. Ito pala ay regalo sa atin ng Diyos para makausap niya tayo. Kung tayo ay nananalangin para kausapin natin siya, ang Diyos naman ay kinakausap tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya kung ikaw
Nagtatanong ka kung bakit di ka napapakinggan ng Diyos. Ang tanong, pinapakinggan mo din ba siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible? Kung hindi, simulan na po natin siyang pakinggan. Hindi lang laging tayo ang nagsasalita. Hayaan nating magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng banal na kasulatan dahil mahal niya tayo. Gusto niyang malaman natin na sa kabila ng hirap at sakit dito sa mundo, ay nandyan pa rin siya para gabayan tayo at tulungan sa pagsubok na kinakaharap at haharapin pa natin. Kalwalatian ang haharap at titingin ka sa likod mo't magbabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. So yun po ang una sa 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists. So kung meron po kayong comments or suggestions, huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa baba. At mag-subscribe na din para updated po kayo sa next nating belief. At kung meron po kayong natutunan, ay huwag po kayong mahiyang mag-like at mag-share. Thank you so much and God bless. This is Mary Me Angeles, always saying to smile and relax.
Bye!